Dalagang anak ni Governor, nagpanggap na pulubi para di matunton ng kanyang ama. Pero bigla siyang hinatak ng lalaki at sinabing pwede na ito at pinakilala sa kanyang lola bilang fiancé o babaeng pakakasalan. Pero ano ang mangyayari kapag nagkabistuhan ng dalawa? Dalagang anak ni Governor, nagpanggap na pulubi para di matunton ng kaniyang ama. Pero bigla siyang hinatak ng lalaki at sinabing pwede na ito at pinakilala sa kaniyang lola bilang fiancé o babaeng papakasalan. Pero ano ang mangyayari kapag nagkakabistuhan na ang dalawa? I'm warning you, Ryan. Kapag wala ka pang babaeng ipapakilala sa akin sa loob ng 1 linggo, mawawalan ka ng mana. Understand? Galit na wika ni Don Carlos kay Ryan. But, Lo, saan naman ako kukuha ng babaeng ipapakilala sa'yo? Niwala kang nagugustuhan sa mga naging babae ko. Hindi ko na problema yan. Kung gusto mong manatili ang tiwala ng ating mga partnership at mailagay sa pangalan mo ang lahat ng ari-arian ko, sundin mo ang gusto ko. May diin na wika ng Don. Naiwan si Ryan na may malalim na iniisip hanggang pumasok sa isipan niya ang isang idea na siguradong magtatagumpay siya. Kinuha niya ang telephone at tinawagan ang kaniyang sekretary. Humanap kayo ng isang mahirap na babae. Pwede na ang pulubi at dalhin sa akin. Yung mukhang hindi gusgusin, ha? Napakamot sa kaniyang ulo ang sekretary ni Ryan. Sir, saan po ba kayo nakakita ng pulubi na hindi gusgusin? Kinukontra mo ba, Petra, ang sinasabi ko? Basta, magpatulong ka kay Robert. Ngayon na. Opo, sir. Ito na lang ang tanging paraan niya upang makahanap ng disenteng babae na papasa sa panlasa ng kaniyang grandparents. Kahit isa sa mga naging babae niya ay walang nagustuhan ang kaniyang Lola Pasita. Sobrang perfectionist ito pagdating sa babae. Ayaw nito ng mga babaeng maarte, walang modo, walang galang at higit sa lahat ang pagsuot ng disenteng damit. Galing siya sa mayamang angkan ng mga Alcantara. Nag-iisang apo at tagapagmana ng Alcantara Mining Company and Alcantara Shipping Group of Company. Bilang isang CEO ng kanilang kumpanya, kailangan niyang gampanan ng mabuti ang kaniyang trabaho. Sa edad niyang 32 ay pinaubaya na sa kaniya ng kaniyang magulang at lolo ang kumpanya. Kumpanyang naipalago pa niya noon sa loob ng 1 taon. Maraming empleyado ang umaasa sa kaniyang maayos na pagpapatakbo kaya kailangan niyang maging maingat sa lahat ng gagawing desisyon. Pero itong pagpapahanap niya ng pulubing babae, ito na yata ang pinakamahirap niyang gagawin. Bahala na. Siguro hindi naman ganun kagusgusin ang makukuha ni na Robert sapagkat alam naman nito ang taste niya pagdating sa babae. Ryan, ang tanga mo. Anong taste ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba may taste ang makikita nilang pulubi? Saan ka makakakita ng pulubi na may taste? Sermon niya sa sarili. Samantalang si Sheena ay ilang araw nang palaboy sa kalsada. Ilang araw na rin siyang puro pagpag ang kinakain. Mga tirang pagkain ng mga mayayaman na customer ng isang restaurant na tinatambayan nila ni Ella. Ang dalagang nakilala niya mula nung maglaya siya sa kanila. Kailangan niyang magmukhang pulubi at madungis para hindi makita ng kaniyang ama. Oo, mayaman sila. Anak siya ng isang napabalitang corrupt na governor ng kanilang lugar. At saka, ayaw niyang mag-asawa ulit ito. Ngunit wala siyang nagawa nang dalhin ng kaniyang ama ang kirida nito sa kanilang bahay. Pero dahil hindi na niya kaya ang ginawa ng ama, ay lumaya siya na walang dala kundi ang kwintas na tanging alaala ng kaniyang mahal na ina at konting pera. 5 taong gulang pa lang siya nang maaksidente ang sinasakyang sasakyan ng kaniyang mga magulang. Tanging ang kaniyang ama lang ang nakaligtas. Kahit na wala ang kaniyang ina, ay hindi nagkulang ng pagmamahal ang ama niya. Binuhos ang lahat ng pagmamahal at aruga sa kanya. Hindi nito pinaramdam na kulang siya. Lumaki siyang puno ng pagmamahal sa ama. Pero nitong huli,
hindi siya sang-ayon sa kagustuhan nitong mag-asawa ulit. 1 taon na lang at magtatapos na siya sa kursong abogasya. Pero dahil sa kaniyang ama, malabong mangyari nang makapagtapos siya. Habang buhay na nga siguro siyang magiging isang pulubi. Sa kaniyang paglalayas, napadpad siya rito sa Batangas. Sakay ng bus, bumaba siya sa terminal. Dahil walang alam sa lugar at kunti lang ang dalang pera, napilitan siyang maging palaboy. Napilitan siyang kumain ng mga tirang pagkain ng ibang tao, magkalakal ng basura para may makain sa maghapong nakaupo sa isang barong-barong na bahay. Pansamantala siyang nakatira kina Ella. Mabaho at masikip na bahay ang tinutuluyan niya ngayon. Malayo sa tinitirhan niya dati. Wala siyang karapatang magreklamo dahil nakikituloy lang siya. Ate Sheena, nag-iisip ka na naman. Tulog na tayo. Maaga pa tayo bukas sa tindahan ni Aling Kuring. Sayang din yung kikitain natin doon. May ngiti sa labing wika ni Ella sa kanya. Naiisip ko lang, kumusta kaya si Daddy? Hinahanap niya kaya ako? Timang ka talaga ate. Nagpapanggap ka ng pulubi. Magtitiis kang madumi ang maganda mo mukha dahil ayaw mong matagpuan ka ng iyong daddy. Tapos ngayon, iniisip mo yan? Bakit ate? Ayaw mo na ba rito? Tumingin siya kay Ella saka umiling-iling. Namimiss ko lang si Daddy. Pero ayaw ko pang umuwi sa amin. Ayaw kong makita ang bago niyang asawa. Tumayo siya. Matulog na tayo. Kinabukasan ay maaga sina Sheena at Ella na gumising. Pagkatapos niyang maligo at isuot ang butas-butas na damit at pantalon ay nagtimpla siya ng kape. Buong buhay niya, mula nang maglaya siya, doon niya lang naranasan ang uminom ng kape. Noon kasi ay hot choco. Kumuha na rin siya ng bahaw na kanin at sinabawan ng kape. Mabuti na nga lang at may natira pang tuyo kagabi. Sabay-sabay silang kumain ni Ella. Pinaghatian ang bahaw na kanin at tuyo. Pasalamat sila at hindi pagpag ang kinain nila kagabi at ngayon dahil malaki ang kinita nila kahapon sa pangangalakal at paghingi ng mga barya. Saktong 5:00 nang dumating sila sa palengke. Kinuha sila ni Aling Kuring para may extra sa munting karenderya nito. Tinanggap nila ang trabahong ito upang libre na sila sa pagkain kahit na kuripot magbigay ng sahod si Aling Kuring. Lahat ng trabaho ay naranasan niya mula nang maglaya siya sa kanila. Noong una, hindi niya masikmura ang kumain ng pagpag pero dahil kailangan niyang mabuhay, tiniis niyang lahat. Ate Sheena, maaga pa naman. Doon muna tayo sa pwesto natin. Maya na tayo umuwi. Wika ni Ella habang naglalakad sila pauwi. Tumango si Sheena. Sayang din kasi ang kanilang kikitain. Pandagdag din iyon. Para makabili sila ng 5 kilong bigas at masarap na ulam. Kapag ganitong nakaka-extra sila, ay bumibili agad sila ng 5 kilong bigas at mga delata para hindi sila mag-isip ng kakainin sa susunod na araw. Pagdating nila sa kanilang pwesto ay agad siyang umupo sa isang gilid. Si Ella naman ay nagsimula ng manghingi ng mga barya sa mga dumadaan. Nakakapagod ang ganitong trabaho, pero wala siyang choice kundi gawin ang hindi nakasanayang buhay. Laking gulat ni Sheena nang may maglagay sa kanyang palad ng 1,000 piso. Tiningnan niya ang 2 taong nasa kaniyang harapan. Isang sexing babae at isang may edad na lalaki. Napaatras pa ang kaniyang puwet nang bigla na lang kahawakan ng babae ang kaniyang braso. Mas malaki pa ang may bibigay ng boss ko kung papayag ka sa gusto namin. Wika ni Petra. Kumunot ang kaniyang noo. Ano bang pinagsasabi mo riyan? At saka, sino po ba kayo? Huwag kang matakot, Ining. Mabuti kaming mga tao. Ako nga pala si Robert, family driver ng mga Alcantara. At siya naman si Petra, Petrang Kabayo. Mang Robert, umayos kayo, kung hindi sisipain ko kayo. Wika ni Petra sabay irap kay Mang Robert. Ining, parang awa mo na. 2 araw na kaming naghahanap ng pulubi na katulad mo at laging mainit ang ulo ng boss namin. Sige na, pumayag ka na sa gusto namin.
Malaking halagang ibibigay sa'yo ni boss kapag naging fake fiancé ka niya. Fake fiancé? Ibig sabihin magpapanggap akong fiancé ng boss ninyo? Naguguluhan niyang tanong sa dalawa. Oo, Ining. Kaya pumayag ka na. Yung ibang detalye ay si boss na ang magsasabi sa'yo. Magpapanggap ka lang naman. Pumayag ka na, ate. Malaking pera yan. Ilang buwan tayong hindi magugutom kapag tinanggap mo yan. Singit na wika ni Ella. Hindi na nagdalawang isip si Sheena at pumayag sa kagustuhan ng dalawa. Kahit hindi niya kilala ang mga ito ay sumama pa rin siya. Tama si Ella. Malaking tulong iyon sa kanila. Ilang araw din silang hindi mamamalimos sa kalsada at kumain ng pagkaing pagpag. Sa isang bakanteng bodega siya dinala ng dalawa. Nanginginig ang tuhod na tumigil siya sa paglalakad. Sindikato ba kayo? Bakit dito niyo ako dinala? Takot niyang tanong. Hindi, Ining. Gusto ng boss namin na dito kayo mag-usap. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa iyong masama. Isang baritong tinig ang lalong nagpanginig sa katawan ni Sheena. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at taimtim na nagdasal. Yan na ba ang pulubing nakita ninyo? Wika ng lalaki. Naglakad ito sa harapan ng babae. Nakapikit ito at hinawakan niya ito sa baba. Kahit madungis ito ay mababakas pa rin ang nagtatagong ganda. May matangos na ilong, magandang hugis ng mga labi at kilay, mukhang hindi ito pulubi. Dalhin siya sa bahay at bihisan, Petra. Utos niya rito. Nagmulat ng mga mata si Sheena nang maramdamang wala na sa kaniyang harapan ang lalaki. Hoy, sandali! Sigaw niyang tawag sa lalaki. Sabi nitong mga alalay mo, babayaran mo raw ako ng malaki. Pumayag ako sa gusto niyo dahil sa pera. Humakbang at humarap papalapit sa kanya ang lalaki. Ganon na lamang ang pagkamangha niya sa taglay nitong kagwapuhan. Isang matipunong lalaki ang unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi ka rin mukhang pera, no? 1,000,000 kapalit ng pagpapanggap mo bilang fiancé ko. At kapag magaling kang umarte, another 1,000,000. Magsisimula ka bukas. At bukas makukuha mo ang bayad. Huwag kang atat, pulubi. Bulong ng lalaki kay Sheena. Umatras siya sa lalaki. May pamilya akong kailangan buhayin. Kaya kailangan ko ngayon ng pera. Mali ko bang manluloko ka lang pala? Taas kilay niyang wika. Kita ni Sheena ang pagtaas baba ng Adam's apple ng lalaki. Pero imbes na matakot siya, ay pinag-cross pa niya ang dalawang braso niya. Petra, bigyan mo siya ng 1 sakong pera. Pero boss, saan ako kukuha ng 1 sakong pera? Napakamot sa ulong tanong ni Petra. Sa bangko. Sigaw nito, sabay talikod at naglakad palabas ng bodega. May ngiti sa labing umuwi si Sheena sa kanilang barong-barong na bahay sa ilalim ng tulay. Bumili siya ng 1 letsyong manok at 1 kilong letsyong baboy. Alam niyang sa mga oras na ito ay gising pa sina Ella. Kahit alam niyang kumain na ang mga ito, ay bumili pa rin siya ng mga pagkain nito. Matagal na niyang pangarap na bumili ng ganitong ulam para makatikim man lang ang pamilya ni na Ella. Pagdating niya sa bahay ay saktong nakain ang mga ito. Tuwang-tuwa ang mga ito nang ilapag niya ang mga pang-ulam. Ang pritong tilapia ay itinabi at ang dala niyang ulam ang pinapak. Masaya siyang makitang masaya ang mga taong kumupkop sa kanya. Bukas ay maaga siyang gigising upang pumunta sa palengke. Bibili siya ng groceries para sa kanila bago siya pumunta sa bahay ng lalaking iyon. Maghahanap na rin sila ng mauupahang bahay para makaalis na sina Ella dito sa mabahong lugar. Ibibili niya rin ng kompletong gamit sa bahay ang mga ito at mabigyan ng pangkabuhayan. Aasikasuhin niya muna ang paglilipatan nila, tutal, sa gabi pa naman siya kailangan ng antipatikong iyon. Makakabawi rin siya sa kabutihang pinakita ng pamilyang ito. Dahil nung mga panahong kailangan niya ng masisilungan, ay hindi nagdalawang isip upang kupkupin siya ng mga ito. Kaya panahon na upang maibalik niya ang mga iyon. Tulad ng nakaugalian niya, naligo muna siya bago humiga sa higaang kawayan.
Noong una dahil sanay siya sa malambot na kama, hindi siya makatulog dahil masakit sa likod. Pero dahil hindi siya pwedeng mag-inarte, tiniis niya ang sakit. Actually, lahat tiniis niya mula nang maglayas siya dito. Dito niya naranasan lahat ng nakikita sa TV. Ngayon niya napatunayan sa sarili na mahirap nga ang ganitong buhay. Napakaswerte niya dahil ipinanganak siya sa mayamang pamilya. Nakukuha niya lahat ng gusto sa isang iglap. Pero sa tulad ni Naela ay kailangan pang mamalimos at magpaalipin sa ibang tao para lang may makain. Ngunit ganito lang ang buhay nila. Dito niya naman naranasan ang maging masaya uli. Ang tumawa ng malakas, ang maging malaya. Sa isang sikat na mall dinala ni Petra si Robert at Sheena. Kinailangan pang magsuot ng sombrero at face mask ni Sheena para walang makakilala sa kanya. Sa isang kilalang butik sila pumasok. Pumili ng mga damit na babagay sa kanya. Lihim pa siyang napapangiti habang sinusukat ang mga damit sa fitting room. Sapagkat isa ito sa mga butik na paborito niyang puntahan noong hindi pa siya naglayas. Hindi na siya nagulat nang bilhin ni na Petra ang mga damit na gusto niya. Pagkatapos nila mag-shopping, sa isang salon naman sila pumunta. Inayos ang kaniyang buhok at nilagyan ng make-up ang mukha. Isang simpleng make-up lang ang pinalagay niya sa kaniyang mukha dahil doon siya sanay. Saktong 7:00 ng gabi, suot ang isang simpleng puting dress na tinernuhan niya ng flat sandal. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng isang restaurant. Nasa likod niya si Petra at Robert. Palingalinga siya upang hanapin ang antipatikong iyon. Sa gitna ng restaurant, nakita niya itong nakatayo at naglalakad patungo sa kinatatayuan niya. Biglang tumigil ang pag-ikot ng kaniyang mundo nang nakangiti itong lumapit sa kanya. Ang gwapo nito sa suot na yellow long sleeve na nakatupi hanggang siko. Bakit parang anghel siyang bumaba sa langit? Mabuti at tumupad ka sa usapan natin. Kanina pa naghihintay si Lolo at Lola sa'yo. Ayusin mo na ang pag-arte mo kung hindi. Hindi na natuloy ni Ryan ang sasabihin ng apakan ni Sheena ang kaniyang paa. Aray! Paulit-ulit ka kasi. Ilang beses bang sinabi sa akin yan kanina ni Petra tapos ngayon ikaw naman? Huwag ka mag-alala. Hindi masasayang ang binayad mo dahil magaling akong umarte. Nakairap niyang wika na nakakairitang paulit-ulit ang sinabi. Hindi naman siya ulyanin para makalimutan ang lahat. Antipatikong ito porket sakali lang siya dinampot, gagawin na siyang tanga. Ikaw! Kung wala lang tayo rito sa restaurant, naitapon na kita palabas. Pikon ng wika ni Ryan. Ngayon lang siya ginanito ng isang babae. Hinawakan ni Sheena ang damit nito at inayos ang pagkakabotones. Alam mo sir, hindi bagay sa'yo ang nagsusuplado. Ang gwapo ninyo para magkaganyan. Sige ka, baka mamaya niyan, mabuking ka ng iyong mga lolo at lola. Kinawit niya ang kaniyang braso sa braso nito. Let's go. Nakangiti pa niyang wika. Napahigpit ang hawak ni Sheena sa braso ni Ryan nang nasa harapan na sila ng dalawang matanda. Tumingin siya kay Ryan nang tingnan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Nakakanerbiyos naman kasi ang kanilang mga tingin. Parang mangangain nang wala sa oras. Napawi ang kabang nararamdaman niya nang tumayo ang matandang babae at nakangiting lumapit sa kanya. Oh, ikaw pala ang babaeng kinahuhumalingan nitong babaero kong apo. Ang ganda mo, iha. Wika nito sabay beso. Lola, huwag naman ninyo akong siraan sa fiancé ko. Baka mamaya niyan maniwala sa inyo. Fiancé? Aba, ibig sabihin ikakasal na kayo. Carlos! Baling ito sa asawang nakaupo. Narinig mo ba ang sinabi ng apo mo? May fiancé na siya. Masayang wika ni Doña Leti. Ah, iha. Sheena po, ma'am. Pagpapakilala ni Sheena sa matandang babae. Kasing ganda mo ang iyong pangalan, iha. Ako nga pala si Doña Leti at siya naman ang espeso kong si Carlos. Ryan, ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Umupo na kayo rito ng future apo ko. Ryan pala ang pangalan ng antipatikong ito. Naku naman,
Kahapon niya nakikita ito pero ngayon niya lang nalaman ang pangalan. Sheena, iha, pwede ko bang malaman ang apelido mo? At kung saan ka galing? Tumingin muna siya kay Ryan. Tingin na hinihingi ng tulong. Lola, pwede bang mamaya na ninyo tanungin si Sheena? Gutom na kami. Awat ni Ryan sa matanda. Dahil gutom na si Sheena, naubos niya lahat na nasa kanyang plato. At dahil ipinanganak at lumaki siya sa mayamang pamilya, alam niya ang tamang way ng paggamit ng tinidor at kutsara kung paano kumain ang isang mayaman. Nahuli pa niya si Ryan na nakatitig sa kanya. Patapos na silang lahat sa pagkain nang muling magsalita si Doña Leti. Pinaghandaan ni Sheena ang gagawin. Hindi pwedeng malaman nila na anak siya ng isang gobernador. Lalo na si Ryan. Paninindigan niya na siya ay isang pulubi. Humawak siya sa ulo at pumikit. Kunwaring masakit. Humawak na rin siya sa kamay ni Ryan. Kailangan niyang galingan ng pag-arte para hindi sila mahalata. Love, pwede mo na ba akong ihatid sa bahay? Umaatake na naman itong migraine ko. Hindi ko dala ang gamot ko. Iha, okay ka lang ba? Pasensya na po kayo, ma'am. Umatake na naman itong migraine ko. Kapag ganito na po kasakit ng sobra, kailangan ko na pong uminom ng gamot. Ganun ba? O ano pang hinihintay niyo, Ryan? Ay, uwi mo na si Sheena para makapagpahinga na rin. Iha, sa isang araw na tayo magkwentuhan kapag okay ng iyong pakiramdam, ha? Nag-aalalang wika ng Donya. Nakahinga si Sheena ng maluwag. Nasa loob na sila ng sasakyan ni Ryan. Investigador ba ang lola mo? Ang daming tanong eh. Gagawin nilang lahat para malaman nilang nagpapanggap ka nga lang. Gawain talaga ni lola na imbestigahan ang mga babaeng involved sa akin. Kaya galingan mo ang pagpapanggap para hindi tayo mahuli. Hanggang kailan ba ako dapat magpanggap? At saka, kailangan ko ng kontrata. Aba, mali ko bang lulukuhin mo ako sa bayad? Pagak na tumawa si Ryan bago binuhay ang makina ng sasakyan. Mukha ka talagang pera. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Kailangan kumita para mabuhay. Bumaling ng tingin si Ryan kay Sheena. Kanina, habang kumakain tayo, bakit ang galing mong humawak ng kutsara at tinidor? Bakit ang galawan mo ay pangmayaman? Tumingin si Sheena kay Ryan. Hindi porket pulubi ako, wala nang alam. Siyempre, may cellphone din naman ako. Nanonood din naman ako sa YouTube. Pagsisinungaling niyang wika. Pinahanga mo ko. Di ba? Sabi ko sa'yo, magaling akong umarte. Wika niya sabay kindat kay Ryan. Bakit dito mo ko dinala? Tanong ni Sheena nang nasa kondo siya dinala ni Ryan. Di ba? Gusto mo ng kontrata? Ipagtimpla mo muna ako ng kape. Tinuro ni Sheena ang sarili. Ako? Sino bang kasama ko rito? Bilisan mo. Wala ka bang kasama rito? At bakit akong inuutusan mo? Saad ni Sheena sabay upo sa sofa. Gusto mo ng kontrata, di ba? Pero kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Padabog na tumayo si Sheena. Oo na, antipati kong ito. Pabulong niya. Anong sabi mo? Hindi na pinansin ni Sheena ang sinabi ni Ryan. Diretsong pumasok siya sa kusina. Binuksan ang mini cabinet at kumuha ng tasa. Sunod na kinuha ang kape, cream at asukal. Sinaksak ang cord ng heater. Habang nagpapainit ng tubig, naglakad siya pabalik sa sala. Malinis ang buong unit. Ibig sabihin, may naglilinis dito. Walang ibang decoration ang sala, kundi isang painting ng babaeng nagsasayaw sa gitna ng entablado. Parang kilala niya ang babae sa painting. Hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Nagulat pa siya nang biglang magsalita si Ryan sa likod. Nasaan ang kape ko? Oo nga pala, magtitimpla nga pala siya ng kape. Muli siyang bumalik sa kusina at nagtimpla ng kape ni Ryan. Binuksan niya ang ref nito at kumuha ng fresh milk. Namiss niyang inumin ito. Dati-dati, pagkagising niya sa umaga, fresh milk agad ang iniinom niya. Dala ang isang tasang kape at isang basong fresh milk, bumalik siya sa sala. Naabutan niya si Ryan na nakaupo. Bahagya pang kumunot ang noon nito pagkakita sa kanya. Ibang klaseng pulubi ka. Sino nagsabi sa'yo pwede mong pakialaman ang laman ng ref ko? Pabagsak na binaba ni Sheena ang kape sa table center. Ang damot mo?
Ikaw lang ba itong nauuhaw? Ibalik mo yan. Wala kang karapatang kunin ang hindi sa'yo. Pero imbes na pakinggan ang sinasabi ni Ryan, ininom ng tuloy-tuloy ang gatas at nakangiting pinakita kay Ryan ang basong walang laman. Sorry, uhaw ako eh. Mapang-asar niyang wika. Kita ni Sheena ang pagkainis ni Ryan sa kanya. Pero deadma lang siya. Dinampot niya ang folder na nasa tabi ng tasa. Binuklat niya at kinuha ang laman. Basahin mong mabuti ang nakasulat diyan. Teka, marunong ka bang magbasa? Anong palagay mo sa akin, bobo? Mataray niyang tanong. Hindi porket pulubi ako, wala na akong pinag-aralan. Para sa kaalaman mo, abugas siya ang kinukuha ko. Kung hindi mo ako... Binatukan siya ni Ryan nang tumawa ito ng malakas. Aba, ayaw pa yatang maniwala sa akin. Isa pang pananakit mo sa akin, ihuhulog na kita rito sa building. Galit na seryosong pika ni Ryan habang hawak ang batok. Subukan mo at hindi mo matitikman ang tahong ko. Bulong niya. Anong sabi mo? Ito na po, babasahin ko na po ng mabuti. Binasa niyang mabuti ang kontrata. Ayon dito, kailangan niyang magpanggap na fiancé sa loob ng 6 na buwan. Matatapos ang kaniyang pagpapanggap kapag may makita na itong babaeng mamahalin. Wala ba talaga itong girlfriend? O sa gwapo nito, imposibleng wala? O baka masama ang ugali, kaya hindi tumatagal ang mga babae. Mukhang ngang masama ang ugali. Kumunot muli ang noo niya sa huling nabasa. Bawal makipagrelasyon sa kahit sinong lalaki habang fiancé pa niya. Bawal lumandi sa iba at baka makita ni na lola at higit sa lahat, titira sila sa isang bubong. Teka lang, akala ko ba fiancé lang ang kailangan mo? Bakit ngayon asawa na? Anong asawa? Basahin mong mabuti. Iritang wika ni Ryan sa kanya. Bakit kasi kailangan nating tumira sa iisang bubong? Gusto mo bang mahalata tayo ni Lola? Paano kung malaman ni Lola na doon ka sa kalsada nakatira? Di na booking tayo. Ay, hindi gamitin ang utak. Ginagamit ko ang utak ko. Kaya nga nagtatanong ako, virgin pa ako. Malay ko bang manya ka pala? Baka mamaya gapangin mo ko habang masarap ang tulog. Ide-demanda talaga kita. Anong pinagsasabi mo? Anong pakialam ko kung virgin ka pa? Sa tingin mo gagapangin kita? Hoy, mas maraming babaeng malinis ang tahong kaysa... Aray! Daing ni Ryan nang hampasin siya ng folder. Sorry, ikaw kasi ang bastos ng bibig mo. Ako pa talaga itong bastos? Ikaw itong naunang magbukas ng ganiyang topic? Pirmahan mo na yung kontrata at simula ngayon, dito ka natitira. Tumayo si Ryan at lumapit sa kabilang upuan. Mapanakit masyado itong duwende. Pagkatapos mong pirmahan yan, linisin mo ang kwarto ko. Gusto ko wala akong makikitang alikabok. Wala kang gagalawin sa loob. Tumaas ang isa niyang kilay. Kanina fiancé, tapos naging asawa. Ngayon katulong? Bakit hindi mo pa nilagay dito sa kontrata na all-in-one pala ang kailangan mo? Ang dami mo pang pasakali. Katulong pala ang kailangan mo, hindi fiancé. Naiinis na wika ni Sheena. Gusto mo ng pera, di ba? Gawin mo lahat ng pinag-uutos ko. Ay kung sabihin ko kaya kay Doña Leti na binayaran mo lang ako para magpanggap, another 10,000 para sa paglilinis mo nitong bahay. Kulang. Aba, maglalaba pa ako. Magluluto at higit sa lahat mamamalengke. Kaya kulang yung 10,000 mo. Naka-cross arm na wika ni Sheena. 20,000. Okay na ba? Deal. Kindat niyang wika kay Ryan. Kita niyang naiirita na ito sa kanya. Umpisa pa lang ang gagawin niyang pang-aasar dito. Tingnan natin kung sino ang boss sa kanilang dalawa. Aba, hindi porket mayaman siya, siya ang masusunod. Hindi pwede. Mayaman rin naman siya. Kaso nga lang, siya lang ang nakakaalam na mayaman siya. Mukha ka talagang pera. Malakas na katok ang nagpabalikwas ng bangon kay Sheena. Kinuha niya ang cellphone at tinignan ng oras. 7:00 na pala ng umaga. OMG! 7:00 na! Naku, magagalit na naman yung antipatikong palaka. Bakit naman kasi pinatay niya ang alarm kanina? Yan tuloy, tinanghali siya ng gising. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ang pinto.
Hindi niya alintana na wala siyang suot na bra. Nakasimangot na mukha ni Ryan ang nabuksan niya. Ang gwapo pa rin ito, kahit salubong ang dalawang kilay. Ganyan ka ba talaga ka-irresponsible sa trabaho mo? Lagi na lang ba akong mauunang magising? Ay, sorry naman. Napasarap ang tulog ko. 8:00 pa naman ang pasok mo, di ba? Ipagluluto na kita ng almusal mo. Madali lang to. Wika niya habang naglalakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng itlog at ham sa ref. Isinaksak niya rin ang heater. Isinangag niya ang tirang kanin niya kagabi. Pinagsabay niya na rin lutuin ang itlog at ham. Inilabas niya na rin ang adobong manok at pinainit. Si Ryan naman ay naaliw habang nakatingin sa abalang si Sheena. Hindi ito magkanda o gagang maghanda ng almusal niya. Actually, Sabado ngayon at wala siyang pasok. Ginising niya lang ito dahil ipapasyal niya ito sa mall at ibibili ng mga kailangan nito sa katawan. Sexy ito kahit maliit na babae. May matambok na puwet at hinaharap, makinis at maputing mga hita. Hindi akalain na galing ito sa mahirap na pamilya at isang pulubi. Ang mahaba nitong buhok ay nakapuyod ng mataas. May magandang mukha at matangos na ilong. Mapupulang mukha na ang sarap halikan. Sa ilang araw niyang kasama ito ay ngayon niya lang ito napagmasdan ng mabuti. Ang ganda niya. Ryan, pwede ka bang ma-inlove sa isang pulubi? Ikakahiya ka ng iyong pamilya kapag nalaman nilang isang pulubi ang naiibigan mo. Teka nga muna, sino may sabing in love ako sa duwending ito? Parang sirang palakang kausap ang sarili. Aray! Bigla siyang tumayo nang dumaing si Sheena. Lumapit siya rito at hinawakan ng kamay nitong napaso. Kumuha siya ng yelo at nilagay sa kamay na napaso. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Yan tuloy, napaso ka. Sermon niya. Late ka na kasi sa trabaho mo. Aray, dahan-dahan naman. Virgin pa yan. Aray naman! Idiniin kasi ni Ryan ang yelo sa napaso niya. Sari-sari kasi ang lumalabas sa bibig mo. Umupo ka na roon at ako na maglalagay nito. Sumunod naman si Sheena. Uupo na sana siya nang mapansin na wala siyang bra kaya pumasok siya sa kaniyang kwarto. Pagkatapos natin kumain, magbihis ka. Mamamasyal tayo sa mall at kakain sa labas. Treat ko dahil bukas may pupuntahan tayong party. Gusto ko maganda ka at maayos ang damit. Wala ka bang pasok? Wala. Tinapunan niya ng masamang tingin si Ryan. Napaso pa ako sa pagmamadali? Yun naman pala, wala kang pasok? Aba, reklamo ka pa riyan. Kumain ka na lang. Kakaumpisa lang nilang kumain nang may mag-doorbell. Tumayo si Sheena at binuksan ang pintuan. Laking gulat pa niyang si Doña Letty ang nasa labas. O iha, nandito ka pala. Wika nito, sabay halik sa pisngi. Doña Letty, ano pong ginagawa ninyo rito? Malakas niyang tanong sa Donya para marinig ni Ryan. Dinadalaw ko ang aking apo. Dito ka ba natulog, iha? May apo na ba ako sa tuhod? Masayang tanong ng Donya kay Sheena. Lola, anong ginagawa niyo dito? Bakit parang gulat na gulat kayong dalawa? Masama bang dalawin ng aking puging apo? Kunot noon nitong tanong at pumasok sa loob. Nagkatinginan sina Sheena at Ryan. Mukhang kailangan na naman niyang umarte sa harap ng Donya. Ma'am, halika na po sa kusina. Mag-almusal na po tayo. Love, halika na. Para kapani-paniwala ang kanilang pagpapanggap, niyakap niya ang kaniyang braso sa baywang ni Ryan. Ramdam ni Sheena ang pagkagulat ni Ryan kaya naman pinisil niya ang baywang nito. Ryan, bakit hindi mo sinasabi sa amin ng lolo mo na dito na pala natutulog itong si Sheena? Apo, kasal muna bago ang honeymoon. Ma'am, hindi pa po namin ginagawa ang bagay na yan kasi gusto ko pong ibigay iyon sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Ako po ang nagpipigil kapag si Ryan ay hangat na. Kunwaring kinikilig niyang wika habang binibigyan ng makahulugang tingin si Ryan. Tama yan, iha. At saka lola na ang itawag mo sa akin kasi magiging apo na kita. Kailan ba balak ninyong magpakasal? Muntik nang masamid si Sheena sa tanong ng matanda. Next year po, Lola. Bakit next year pa? Bakit hindi na lang sa next month? Akong bahala sa lahat.
Tila excited na wika ng Donya. Lola, na napag-usapan na po namin ni Ryan na next year na lang po. Hindi naman po kami nagmamadali, di ba, love? Ay, kung yan ang gusto ninyo, wala akong magagawa. Payag na ako. Pero in one condition. Napatingin ang dalawa. Naku naman, bakit ganito itong lola ni Ryan? Hindi lang pala ito matanong kundi may mga kondisyon pa. Kinuha ni Sheena ang kaniyang kape at humigo. Lumapad ang pagkakangiti ng Donya bago nagsalita. Magkiss kayo sa harapan ko. Naibuga ni Sheena ang kape sa sinabi ng Donya. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa sinabi ng Donya nang hapitin siya ni Ryan at hinalikan siya sa noo. Ryan, anong palagay mo kay Sheena, matanda? Bakit sa noo mo siya hinalikan? Naku naman talaga. Gulat na nga siya sa ginawa ni Ryan. Itong matandang ito ayaw pang pumayag na sa noo siya halikan. Anong gusto niya? Sa labi siya halikan ni Ryan? Aba, hindi maaari. Virgin pa ang labi niya. Lola, hindi na naituloy ni Sheena ang sasabihin nang lumapat ang labi ni Ryan sa kaniyang labi. OMG, ang lambot ng labi niya. Naitulak ni Sheena si Ryan nang marinig nila ang nakakakilig na tawa at palakpak ng Donya Letty. Ang sweet niyo mga apo. Ganyan nga, magmahalan kayo katulad namin ng inyong lolo. Mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Aba, si Donya Letty, naging millennial yata pagdating sa pag-ibig. Alam ba ninyo, noong kabataan namin ni Carlos, malimit kaming mag-away noon lalo na nung pinagbubuntis ko ang daddy mo, Ryan. Pero dahil mahaba ang pasensya ni Carlos, sinusuyo niya ako bago matulog. Ayaw niya kasi na matulog kaming may sama ng loob. Doon ko nakitang mahal na mahal talaga ako ng lolo niyo. Kaya unti-unti kong binago ang ugali ko. Mula noon kapag nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawa ni Carlos, inaayos ko kaagad. Unawain at intindihin ang isa't isa para tumagal ang relasyon. Mahal na mahal namin ng isa't isa. Hanggang ngayon nga, naglalandian pa rin kami tuwing gabi. Halata sa Donya ang kilig at pagmamahal sa asawa. Sana all na lang, Lola. Kinikilig naman po ako. Sana po ganyan kami ni Ryan, di ba, love? Kindat niyang wika kay Ryan. Oo naman, love. Kung gusto mo, gawin na natin ngayon yung ginagawa ni na Lola na landian. Pinaglakihan ni Sheena ng mata si Ryan. Love, di ba may pupuntahan tayo, kaya mamayang gabi na yung iniisip mo. Mga po, kasal muna bago landian. Iniinggit ninyo kami eh. By the way, kaya ako pumunta dito para ibigay ito. Isang birthday party para sa amiga namin ng lolo ninyo. Gusto ko pumunta kayong dalawa. Ipapakilala natin sa lahat si Sheena. Muli na namang nagkatinginan si Ryan at Sheena. Tumango si Ryan kaya pumayag na rin siya. Araw ng Lunes, maagang gumising si Sheena para ipaghanda ng almusal si Ryan. Mula nung dumalaw sa kanila si Donya Letty ay nakikita niya ang pagiging sweet nito sa kanya. Sa tuwing kakain sila, pinaglalagay siya nito ng pagkain sa plato. Sinamahan pa siyang mag-shopping at binili lahat ng gusto niya. Kinikilig siya sa ginagawa ni Ryan. Naiinlove na nga yata siya pero kailangan niyang pigilan ang sarili habang maaga pa dahil isa lamang siyang pulubi sa tingin ni Ryan at malabong magkakagusto ito sa kanya. Sheena, huwag ka nang hibang. Ginagawa niya lang lahat iyan dahil kailangan ka niya. Alalahanin mong bayad ka na para sa serbisyo mo at malabong magkakagusto siya sa'yo. Pulubi ka lang at siya ay mayaman. Mayaman din naman ako noon. Wika niya sa sarili. Laking gulat pa niya nang may mga brasong pumulupot sa kaniyang baywang. Love, gutom na ako. May meeting pa ako. Bulong ni Ryan sa kaniyang tainga. Kung hindi lang sila nagpapanggap, masarap sa pakiramdam na yakap ka at tinatawag na love ng taong gusto mo. Tinanggal niya ang brasong nakapulupot sa baywang niya at nakangiting humarap dito. Umupo na po kayo, kamahalan, at ipaghahain na kita. Isang mabilis na halik sa labi ang tugon sa kanya ni Ryan. Tila gusto nang lumabas ng kaniyang puso sa sobrang kilig na nararamdaman. Sana ganito na lamang sila. Iyon bang wala nang pagpapanggap? Pwede mo ba akong dalhan mamaya sa opisina ng lunch? Nakakasawa na kasi ang pagkain sa kantin.
paglalambing sa kanya ni Ryan. Ano bang gusto mong ulam mamaya? Sinigang na hipon with love. Wika nito sabay kindat. Okay, your request is granted. With coffee, jelly dessert. Pakit niyang saad. Pagkaalis ni Ryan ay agad siyang nagtungo sa palengke para bumili ng hipon at gulay. Pagdating niya ay agad niyang niluto ang gagawing coffee jelly. Habang hinihintay na tumigas ang gelatin, ay naglinis na siya ng buong bahay at isinalang sa washing machine ang kanilang damit ni Ryan. Mula nang pumayag siya sa kasunduan nila ni Ryan, ganito na araw-araw ang routine niya bilang isang fake fiancé. Siguro kung sa ibang taong hindi nakakaalam ng tunay nilang sitwasyon, iisipin nilang tunay silang mag-asawa. Pagkatapos niyang maglinis at maglaba, nagluto na siya. Pagkaluto ng kanin at ulam, ay agad niyang nilagay sa Tupperware. Inihanda na niya ang lahat ng dadalhin sa mesa bago siya naligo. Isang maong na short at mahabang damit ang suot niya. Pinaresan niya ng sapatos. Ang basang buhok ay hinayaan niyang nakalugay. Bit-bit ang bag na may lamang pagkain at bumaba na siya ng building. Naghihintay na sa parking lot si Mang Robert. Kumatok muna siya bago pumasok sa loob ng opisina ni Ryan. Tila alam na ng sekretarya nito na dadating siya. Muntik pa niyang mabitawan ang bit-bit na bag nang makita ang eksena sa loob ng opisina ni Ryan. Kahit na fake fiancé lang siya, bakit nararamdaman niya ang ganitong sakit? Bakit parang nagsiselo siya at nasasaktan sa nakikita sa kaniyang harapan? Kailangan niyang pigilan ang emosyonal na nararamdaman ngayon. Siya ang fiancé kaya lalaban siya. Parang sira lang, ipaglalaban ang wala naman. Tumikim siya para maagaw ang atensyon ng dalawang naglalampungan. Nakakaistorbo ba ako? Masarap bang humalik ang fiancé ko? Sa gulat ay naitulak ni Ryan ang babaeng nakaupo sa kaniyang kandungan. Love, anong ginagawa mo rito? Halos mautal na tanong ni Ryan. Ay, di ba nga nagpapadala ka nitong lunch? Hindi mo naman sinabing nandito pala ang kabit mo. E di, sana'y hindi na lang ako tumuloy. Karen, umalis ka na. Pero babe, iyang babaeng yan nagpaalisin mo. Istorbo eh. Maarteng wika nito. May kilala akong hired killer at matagal na silang walang napapatay. Gusto mo bang tawagan ko sila at bantayan ka sa labas? Pero wag ka mag-alala. Dadalhin ka muna nila sa langit bago ka nila pahirapan. Kinuha niya ang cellphone at kunwaring may tatawagan. Ang totoo, wala naman siyang kilala. Luka-luka lang talaga siya. Natatawang sinundan niya ng tingin ang babaeng tumakbo palabas. Ang galing niya talagang gumawa ng kwento. Pang best actress naman! Judy Ann Santos yata ito. Love, ang galing mo. Kanina ko pa kasi yun pinapaalis pero ang kulit ayaw umalis. Love ka dyan. At sa nakita ko kanina gustong-gusto mo naman ang ginagawa sa iyo ng haliparot na yun. Irap niya kay Ryan. Ang landi mo pati dito sa opisina. Inilapag niya ang dalang bag sa table center. Hindi mo man lang naisip na may fiancé ka? Hindi ka man lang naghanap ng mas maganda sa akin? Parang puwet ng kaldero ang mukha nun ah. Nagsiselos ka ba? May pilyong ngiti sa labing tanong ni Ryan. Ako? Magsiselos? In your dreams. Ang ganda ko para pagsilosan siya. Ang totoo, nagseselo siya sa nakita pero wala siyang karapatan dahil nagpapanggap lang naman sila. Kinakabahang lumapit si Sheena sa braso ni Ryan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Sanay naman siya sa ganitong okasyon pero bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon? Kilala sa buong Pilipinas ang magse-celebrate ng birthday. Sila lang naman ang nagmamay-ari ng malawak na pinyahan sa Bukidnon. Kaya ganito na lang kabongga ang party. At sa pagkakataong ito, kailangan niyang galingan ang pag-arte para hindi siya mabuking. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Kinakabahan ako eh. Wika niya kay Ryan. Hinawakang mabuti ni Ryan ang kamay ni Sheena at pinisil-pisil. Kasama mo ako. At saka 'di ba, magaling kang umarte. Kayang-kaya mo 'yan. Hinalikan pa siya sa noo. Kaya kahit papano, ang takot nararamdaman niya ay napalitan ng kilig at saya. Pagpasok pa lang nila ay sinalubong agad sila ni Doña Leti at Don Carlos. Nagmano siya sa dalawang matanda. Bagay na bagay kayo mga apo. And I'm so glad na pumunta kayo. Napakaganda mo, iha. Thank you po, Lola. Kayo rin po. Ang ganda ninyo.
Sabay-sabay silang pumasok sa main event. Marami ng taong nagkakasiyahan. Sa gitna ng stage ay nasilayan niya si Mrs. Smith, ang birthday celebrant. Katabi nito ang gwapong asawa na dating congressman ng Bukidnon. Balita niyang may dalawa itong anak, isang babae at isang lalaki. At hanggang ngayon ay single pa rin ang anak nitong babae. Bakit hindi mo ligawan ang anak ni Mrs. Smith? Maganda naman siya. Tingnan mo oh. Tanong niya kay Ryan habang nakatingin sa babaeng nasa kabilang table. Napakaganda nito at inosenteng tingnan. Gusto mong masira ang gabi ko? Seryosong tanong ni Ryan. Sungit? Nagtatanong lang naman ako. Nagtataka lang ako kasi dahil bullshit. Okay, zipper my mouth na nagagalit. Irap niyang wika rito. Samantalang kanina pa titig na titig si Ryan kay Sheena. Ang ganda niya. Kahit napakasimple ng kanyang make-up sa mukha. Minsan nga napapaisip siya kung talaga bang pulubi ba ito dahil sa mga nakikita niya rito o sadyang marunong lang ito. Pero imposible talaga. Ang sexy nito sa suot na black fitted dress. Kanina pa niya gustong halikan sa labi ito. At kanina pa nagwawala ang kaniyang alaga. Sinundan niya ng tingin ang dalawa habang pinapakilala ng kaniyang lola si Sheena sa mga amiga at amigo nito. Lalong lumitaw ang ganda nito. Lalong lumitaw ang ganda nito kapag nakangiti dahil lumalabas ang dalawang maliit na dimple sa magkabilang pisngi. Tumayo siya nang tawagin siya ng kanyang lola. Agad niyang hinapit si Sheena pagkalapit niya rito at dinampian ng halik sa pisngi. Kailan ba ang kasal niyo, iho? Ang swerte mo at napakaganda ng fiancé mo. Tanong ng kanyang ninong. Baka makuha pa yan ng iba sa iyo. Tulad ng nangyari sa inyo ni Elise. Ang tinutukoy nito ay ang anak ni Mrs. Smith. Biglang napatingin si Sheena kay Ryan. Ngayon, alam na niya kung bakit ayaw pag-usapan nila si Elise. May nakaraan pala ang mga ito. Kita niya ang pag-igting ng panga ni Ryan kaya hinawakan niya ito sa kamay. Hindi po mangyayari na maagaw ako ng iba. Mahal ko po si Ryan at ramdam ko rin naman na mahal ako ni Ryan. Right, love? Hindi po dapat ako matakot, ninong, dahil ibang-iba si Sheena sa kanila. Hindi ako nito iiwan dahil lang sa pangarap at traditions. So, iniwan pala siya ni Elise dahil sa pangarap at tradisyon ng pamilya nito. Nasa gitna sila ng nagpapakilala nang may biglang may tumawag kay Sheena. Sheena! Anak! Kahit hindi lumingon si Sheena, ay alam at kilala niya ang boses na tumawag sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak niya kay Ryan. Dito lang pala kita makikita, anak. Ang tagal na kitang hinahanap. Wika ng ama ni Sheena sabay yakap sa kanya. Governor Inares, anak mo pala itong fiancé ng apo ko. Gulat na tanong ni Doña Leti. Oo, naglaya siya sa amin at matagal ko na siyang hinahanap. Dito ko lang pala makikita. Oh, it big revelation. At dapat nga palang matuloy ang kasal. Kasal? Oo. Hindi mo ba alam na fiancé ni Ryan ang dalaga mo? Nanginginig ang buong katawan ni Sheena dahil sa nangyayari. Ramdam niyang tinatanggal ni Ryan ang kanyang nakahawak na kamay. Umiling-iling siya at nagmakaawang tumingin dito. Ngunit kita niya sa mga mata nito ang galit. Ryan, please, magpapaliwanag ako. Naluluhan niyang wika kay Ryan. Anong ipapaliwanag mo? Naniloko mo ko? Galit nitong wika sabay alis. Walang oras na inaksaya si Sheena at sinundan si Ryan. Kahit na pinagtitinginan na sila ng mga tao. Ryan, sandali. Makinig ka naman muna. Galit na humarap ito sa kanya. Tapos na ang pagpapanggap mo bilang fiancé ko. Ako na ang bahalang magpaliwanag kina Lola. Ang natitirang kabayaran sa serbisyo mo. Ibibigay sa'yo ni Petra kahit hindi mo naman kailangan. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Kita sa mga mata ni Ryan ang galit. Ryan, mahal kita. Lakas loob niyang wika. Bahala na kung magmumukhang tanga siya. Ang importante, nasabi kay Ryan ang nararamdaman niya. Sa maikling panahon nilang magkasama, minahal na niya ito. Ngunit hindi pinansin ni Ryan ang sinabi ni Sheena. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng event at nagdiretso sa kaniyang sasakyan. Ayaw na niyang marinig ang kasinungalingan ni Sheena. Sa isang mamahaling bar, nagdiretso si Ryan. Gusto niyang malasing at ilabas ang sama ng loob.
Pagdating niya sa loob ay sumalubong sa kanya ang ingay at usok na nagmumula sa bar. Ryan, bro, himala at ngayon ka lang ulit nakita rito. Problema ba? Kinuha niya ang basong may lamang alak at tinungga. At dahil sanay na sa alak ang kaniyang katawan, hindi man lang siya nakaramdam ng pait sa lalamunan. Kahit anong iwas ko sa mga babaeng may kinalaman sa mga politika, pero bakit kusag lumalapit sila sa akin? Alam mo naman siguro ang issue ko sa mga politika na yan. Sila ang dahilan kaya nakipaghiwalay sa akin si Elise. Si Elise ang long-time girlfriend niya. Nang dahil sa ama nitong congressman, pinaghiwalay sila. Dahil mahal niya si Elise, pinaglaban niya, pero pinabugbog siya ng ama ni Elise at kinulong sa bodega ng 2 araw. Pinakawalan lang siya nung nakaalis na si Elise papunta sa ibang bansa. At hindi pa nagtatapos doon ang pagdi kagusto niya sa mga politiko. Sila ang dahilan kaya naghihirap ang bansa ngayon. Dahil sa sila ay may mga korap. Kung maganda lang sana ang patakbo ng mga politika na iyan dito sa bansa, sana maganda ang takbo ng buhay ng mga tao. At sila rin ang dahilan kung bakit muntik nang pasara ang kanilang negosyo na mining corporation. Kaya malaki ang galit niya sa mga politiko na iyan. Pinangako niya sa sarili na noon na hindi na siya mai-involve sa mga iyan, pero bakit ngayon heto na naman? Kahit anong iwas niya, kusang lumalapit sa kanya. At ngayon, puso niya naman ang kalaban. Bakit bro? Ilove ka na naman sa ibang anak ng politiko? Bakit? Kung kailan natutunan ko na siyang mahalin, saka ko naman malalaman ng totoo. Ayaw ba talaga akong tantanan ng mga politiko na iyan? Wika niya, sabay inom ng alak. Alam mo bro, way na siguro yan para ibahin mo ang tingin sa ibang politiko. Hindi lahat ay kayang manakit. Magnakaw sa kaban-bayan. Iibigin mo pa kaya ang anak ng napapabalitang korap na si Mr. Inares? Kanina halos ipagsisigawan ko na sa party na mahal ko siya. Ipakita kay Elise at sa pamilya nito na okay na ako, na kaya kong maghanap ng babaeng makakasama ko habang buhay. Totoo, mahal ko na si Sheena pero anak siya ng isang politiko. May lungkot sa matang wika ni Ryan. Sheena Inares ba ang tinutukoy mo? Tumango si Ryan. Kilala mo siya? Hindi lang kilala, kundi kilalang kilala. Inaanak ng mami ko yun at kaibigan ni Stephanie. Matagal na yung hinahanap ni Tito dahil naglaya siya mula nung nag-asawa ulit si Tito. Yun pala nasa'yo? Bakit siya naglaya sa kanila? Hindi kasi matanggap ni Sheena nag-asawa ulit ang Tito Raul, kaya naisipan niyang maglayas. Ilang buwan din siyang pinaghahanap ni Tito, pero hindi siya makita. Matalinong bata si Sheena. Katunayan, abuga siya ang kinukuha niya dahil gusto niyang ipagtanggol si Tito laban sa mga naninira dito. Bro, hindi totoong korap si Tito. Kami mismo ang magpapatunay sa iyo. Kagagawa ng kaniyang kalaban ng lahat. Isang mabuting ama at gobernador si Tito. Marami na siyang natulungan. Maraming estudyante ang nabigyan niya ng libreng scholarship at minsan galing pa yun sa kaniyang bulsa. Napabuntong hininga si Ryan sa nalaman. Ang buong akala niya kasi ay isa itong kurap. Nababasa niya sa mga news. Iyon pala ay fake news. Paanong napapunta sa'yo si Sheena? Teka, hindi ka magkakaganyan kung walang something sa inyo. Kayo na ba? Nagtataka ang tanong ni Jeff. Nagpanggap siyang pulubi, kaya ko siya nakilala. Pinagpanggap ko siyang fiancé ko para hindi mawala sa akin ang kumpanya at ang tiwala ni na Lola. Pero hindi ko akalain na mamahalin ko pala siya. Pinagtabuyan ko siya bro dahil anak siya ng mga Inares. Alam mo naman na may issues ako sa mga politiko. Paliwanag niya kay Jeff. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo sundan? Mabait si Tito. Hindi mo mararanasan yung naranasan mo kay Mr. Smith. Paano ko kaya siya susundan? Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. At hindi ko alam ang bahay nila. Tumayo si Jeff. Sasamahan kita. Wala silang inaksayang oras at agad na umalis. Ngunit bago sila pumunta sa bahay ni Sheena, ay dumaan muna sila sa kaniyang kondo para sakaling nandoon si Sheena. Ngunit pagpasok niya sa loob ay sumalubong ang katahimikan ng buong bahay. Lalo siyang nanlumo nang makitang wala si Sheena sa loob ng kwarto. Napaupo siya sa kama at napahilamos sa muka. Ang tanga mo, Ryan. Hinayaan mong mawala na naman ang babaeng mahal mo. Sinaktan mo pa.
lalo kang magiging tanga kung hindi pa tayo aalis. Sigurado akong nasa kanilang bahay si Sheena. Kaya tumayo ka na riyan, sermon ni Jeff. Agad silang nakarating sa bahay ni na Sheena. Pagpasok nila sa loob ay sumalubong sa kanila si Governor Inares. Magandang gabi po, Tito. Si Sheena po ba na riyan? Magalang na tanong ni Jeff. Wala rito ang anak ko. Gov, nakikiusap po ako. Kailangan ko pong makausap ang anak ninyo. At sino ka? Ryan Montemayor po. Apo ni na Don Carlos at Doña Leti. Narito po ako para sa anak ninyo. Mahal ko po si Sheena, kaya nakikiusap po ako. Ikaw pala ang dahilan kung bakit umiiyak ngayon ang anak ko. Sinaktan mo ang unika iha ko. Galit na sigaw ni Governor. Ikwinento ni Ryan kung bakit nasaktan niya si Sheena at kung paano sila nagkita. Halos mahabag naman si Governor sa nalaman. Sa mga oras na ito, nasa probinsya na ang anak ko. Hinatid siya ng chopper kanina. Kung mahal mo ang anak ko, sundan mo siya. At patunayan mo sa akin ang tapat mong hangarin. Aasahan kong pagbalik ninyo ay may apo na ako. Intindi? Tito, sobra kayong excited sa apo. Hindi po ba kasal muna bago honeymoon? Natatawang sabi ni Jeff. Pabalik na mamaya ang chopper dito. Inom muna tayo. Gusto kong makilala itong magiging manugang ko. Malayang pinagmasdan ni Sheena ang mga batang kanina pa walang sawang nagtatampisaw sa tubig. Ang saya nilang pagmasdan. Makikita sa kanilang mga mata ang sobrang saya at tuwa. Pangarap niyang magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Ngunit hindi iyon nangyari nang biglang mawala ang kaniyang mami. Lumaki siyang tanging ang kaniyang daddy ang kasama. At mula nang magkaisip siya, itinatak niya sa kaniyang isip na gusto niya na balang araw kapag may pamilya na siya, iingatan at mamahalin ng buo. Gusto niyang magkaroon ng masayang pamilya sa piling ng taong mahal niya. Ngunit, paano niya iyon matutupad kung pinagtabuyan na siya? Mahal niya si Ryan, pero nasaktan siya nito. Isang araw na siya rito sa isla. Tumuloy siya sa kaniyang yaya Meding. Dito siya nagtungo matapos pagtabuyan ni Ryan. Dito niya kakalimutan ang taong naging bahagi ng kaniyang buhay. Alam niyang mahihirapan siya, ngunit kailangan niyang gawin. Mahal niya si Ryan, pero nasaktan siya rito. Napapitlag pa siya nang may batang lumapit sa kaniya at may inabot na bulaklak. Ate ganda, may nagpapabigay po. Wika ng isang batang babae sa kaniya. Kumunot ang kaniyang noo. Sino naman ang magbibigay sa kaniya ng bulaklak? Wala naman siyang kilala rito kundi si Yaya Meding lang. Lalong kumunot ang kaniyang noo nang sunod-sunod na may batang lumapit sa kaniya at nagbigay ng bulaklak. Ate ganda, tumingin po kayo sa likod ninyo. Nakangiting wika ng bata sa kaniya. Dahan-dahan siyang lumingon at gano'n na lang ang pagkagulat niyang nakaluhod sa kaniyang harapan si Ryan. Ryan, anong ginagawa mo rito? Sheena, alam kong nasaktan kita. I'm very sorry. May mga issue kasi ako sa mga politiko. Kaya gano'n na lang ang reaksyon ko nang malaman kong anak ka ng napapabalitang korap na gobernador. Pero kagabi, pinatunayan ng iyong daddy na mali ako. Na hindi lahat ng nasa posisyon ay korap. Sorry dahil nahusgahan ko agad kayo ni Tito. Mahal kita, Sheena. Hindi na nga mahal kundi mahal na mahal. Maging pulubi ka man o heredera ng mga Inares. Ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Anak, huwag mong sagutin niyang buang na yan. Tinalo ako sa inuman. Sabat ng ama ni Sheena. Natatawang itinayo niya si Ryan. Bakit mo tinalo si Daddy? Ayaw niya na tinatalo siya sa inuman. Ang gusto niya siya ang panalo. Bulong ni Sheena kay Ryan. Kakamot-kamot sa batok si Ryan. Ito talagang magiging biyanan niya sa lawahan. Kagabi lang at kanina, close sila at gustong-gusto siya para sa anak. Tapos ngayon, binabaliktad na siya. Sorry, hindi ko alam eh. Dad, huwag kayong mag-alala. Sa sunod panalo na kayo. Wika ni Sheena sa ama. Ay dapat lang. Baka magbagong isip kong ipakasal kayong dalawa. Tumingin si Sheena kay Ryan. Kasal? Iyang ama mo talaga pahabak. Kagabi lang at kanina close kami tapos ngayon binubuking ako. Panira ng moment eh. Bumaling si Ryan sa gobernador na ngayon ay tinatawanan siya. Gov, sinisira ninyo yung diskarte ko.
Yan tuloy, hindi na surprise. Isa pang tawag mo sa akin ng Gov, ipapakulong kita. Wala kang galang sa magiging biyanan mo. Hala, mag-propose ka na sa aking unika iha. At naiinip na akong marinig ang paghindi ng anak ko. Kindat niyang asar kay Ryan. Ito na nga po, atat. Muling humarap si Ryan kay Sheena. Love, alam kong ang bilis ng mga pangyayari. Pero gusto kong madaliin ang lahat. Gusto na kitang makasama habang buhay. Gusto kong mayakap na kita ng panghabang buhay. Yung lagi kong maaangkin sa gabi. Hinagpas siya ni Sheena sa kaniyang sinabi. Hinuli niya ang kamay nito at hinagkan. Mahal kita, Sheena. Ikaw lang ang gusto kong maging ina ng 10 nating anak. Ano? 10? Balak mo yata akong gawing baboy ah. Hoy, Montemayor, anong higpit na mga sperm cell mo at gusto mo ay 10 agad? Hindi baboy ang anak ko ah. Love, pigilan mo ko. Baka kung anong magawa ko sa ama mo. Love, hayaan mo na si Daddy. Ugali talaga niyang mang-asar. Pag-alo ni Sheena kay Ryan. Love, will you marry me? Please? Kasal agad? Hindi mo pa nga ako nililigawan eh. Pakipot ni Sheena. Araw-araw kitang liligawan. At kahit kasal na tayo at may mga anak na, liligawan pa rin kita to prove my eternity love for you. Yes, I will marry you, Ryan. Mahal na mahal kita, love. And I'm sorry for hurting you. Hindi ko gustong saktan ka. At handa akong maging ina ng 10 anak mo. Basta ba mga kamukha ko silang lahat? Nakangiting wika ni Sheena. Simulan na natin. Lokong bulong ni Ryan kay Sheena. Hoy, Montemayor, kasal muna bago honeymoon. Muling sigaw ni Gov kay Ryan. Kagabi lang sabi ninyo gumawa agad kami ng inyong apo. Tapos ngayon nagagalit kayo. Lasing ako nung sinabi ko yun. Napapailing na lamang si Ryan. Ginawa pa siyang sinungaling. Ay baka nga ho. Natatawa na lamang si Sheena sa asaran ng 2 lalaking importante sa kaniyang buhay. Muling nagkaayos sila ng kaniyang daddy nang dahil kay Ryan. Tanggap niya na rin ang bago nitong asawa. Wala rin naman siyang magagawa dahil iyon ang gusto ng kaniyang ama. Sabi nga ng ibang mahirap, pigilin ang mga pusong nagmamahalan. Tulad na lang ng pagmamahal niya kay Ryan. Hindi niya akalain na sa maikling panahon niyang nakasama ito, sa isang bubong ay mamahalin niya agad ito. Iba maglaro ang tadhana. Kung hindi siya naglayas, naging pulubi. Malamang sa ngayon, 0 pa rin ang love life niya. Laking pasasalamat niya sa Diyos na hindi siya pinabayaan at binigyan pa siya ng lalaking mamahalin habang buhay. Ang pamilya ni Ella ay masaya nang namumuhay sa bagong bahay ng mga ito. Ang perang binayad sa kanya ni Ryan ay binili niya ng lupa't bahay ng mga ito. Ikinuha niya rin ng pwesto sa palengke ang nanay nila para may panggasto sila sa araw-araw. Si Ella at mga kapatid nito ay muling nag-aral. Binigyan ng libreng scholarship ng kaniyang ama si Ella para makapagtapos ng kolehiyo. At siya, heto, at magtatapos na rin sa kursong abogasya. Kahit malaki na ang kaniyang tiyan, ay proud pa rin siyang umakyat ng stage para tanggapin ang diploma at title na cum laude. Yes, buntis po si Sheena. Hindi talaga siya tinantanan ni Ryan hanggat hindi nakakabuo. Pagkatapos ng kanilang kasal ay hindi na siya tinigilan, kaya ang resulta, buntis agad. At ang kaniyang daddy ang number 1 na natuwa sa magandang balita. Pagkababa ng stage ay agad siyang niyakap ni Ryan at hinalikan sa labi. Narinig niya rin ang palakpakan ng mga taong nandoon. I'm so proud of you, love. You made it. Thank you, love. Kasi hindi mo ko pinabayaan. Sinuportahan mo ang gusto ko. Because I love you. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Kayo ni baby. Muling hinagka ni Ryan sa labi si Sheena. Montemayor, maya ka naman. Hindi pa nga nilalabas ang unang apo ko. Ganyan ka na naman. Banat ni Gov. Hindi na pinatulan ni Ryan ang pang-aasar ng kaniyang biyanan. Baka ma-stress ang kaniyang asawa. Bawal na bawal pa naman dito ang ma-stress, lalo at malapit na itong manganak. Isang malaking salo-salo ang ginanap sa bahay ni Sheena. Kompleto ang lahat. Apo,
Binabati kita. Sa wakas may abogado na sa pamilya natin. Bating wika ni Doña Letty. Thank you po, Lola. Masayang natapos ang kanilang salusalo, kaya pagod na binagsak ni Sheena ang kaniyang katawan sa kama. Lumapit sa kanya si Ryan at niyakap siya ng mahigpit. Love, napakaswerte ko kasi nakilala kita. Kung hindi ka siguro nagpanggap na pulubi at hindi ako naghanap ng pulubi, siguro hanggang ngayon, pariwara pa rin ang buhay ko. Siguro, tuluyan ng hindi ibigay sa akin ni na Lola ang kumpanya. Siguro hanggang ngayon, may galit pa rin ako sa mga politiko. Thank you dahil dumating ka sa buhay ko. Uwi ka ni Ryan sabay dampi ng halik sa labi. Hinawakan ni Sheena ang magkabilang pisngi ni Ryan. Ako ang swerte sa'yo dahil napakabuti mong asawa. Sinuportahan mo ang pagbabalik school ko. Pati tiyan ko sinuportahan mo. Natatawang wika ni Sheena. Ikaw ang magandang nangyari sa buhay ko, baby. Sigurado kung hindi mo ko pinagpanggap na fiancé mo, malamang nasa kalsada pa ako isang magandang pulubi. Laking pasasalamat ko sa Diyos na ikaw yung naging asawa ko at ama ng ating anak at maging anak pa. Lagi mong tatandaan na mahal po kita. Madamdaming wika ni Sheena. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Naging malikot na rin ang mga kamay ni Ryan at ramdam ni Sheena na nangangailangan ito ng kanyang aruga. Walang pagtutol na binigay niya ang kaniyang sarili sa asawa at dahil medyo may kalakihan na ang kaniyang tiyan, buong ingat siyang inangkin nito. Moon, my love. Wika ni Ryan habang abala sa ginagawa. Hindi naman alam ni Sheena kung saan kakapit dahil sa sarap na pinapadama sa kanya ni Ryan. Ryan. Halinghing ni Sheena nang paglaruan ang kaniyang magandang tanawin. Nasa bunutan niya si Ryan nang marating nila ang rurok ng kaligayahan. I love you, love. I love you too. Matuling lumipas ang araw at buwan. Nagsilang si Sheena ng isang batang lalaki. Pagkasilang niya ay nagtrabaho na siya sa kumpanya ni na Ryan. Tinutulungan niya si Ryan upang lumago pa ang kanilang kumpanya at para mas maraming tao ang mabigyan ng trabaho. Nagtatag na rin siya ng charity para sa mga taong nakatira sa lansangan. Mga taong walang tirahan, walang makain. Lahat ng pulubing makikita nila ay dinadala sa kaniyang charity home. Doon, kumpleto sila. May sariling higaan, banyo, 3 beses makakain sa loob ng isang araw. Binigyan din nila ng pagkakakitaan ang mga matatanda upang may sarili silang pera. Ang mga bata ay pinag-aral nila upang makaahon sila sa hirap. Ang sarap sa pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Alam niya ang pakiramdam na walang bahay, walang makain. Naiintindihan niya rin ang mga ito kung kailangan nilang mamalimos upang may makain. Hindi nila ginusto ang ganitong buhay, pero dahil maraming mapagsamantala sa lipunan, napipilitan silang gawin ang mga bagay na hindi dapat. Sa tulong rin ng kaniyang ama, nagpatayo sila ng mga bahay para sa mga pamilyang nakatira sa lansangan at sa ilalim ng tulay. Masaya niyang pinagmasdan ang mga batang naglalaro sa bakuran kasama ang 2 niyang anak. Ito ang gusto niya, ang isang malaking pamilya. Ang saya sila nila, no? Kahit salat sila sa hirap, masaya pa rin sila. Wika ni Sheena kay Ryan. Ikaw ang naging daan upang maging masaya sila. Iniligtas mo sila sa tiyak na kapahamakan sa kalsada. You have a big heart for the poor people. I'm so proud of you, my love. Kung hindi ko pa naranasan ang buhay sa kalsada, hindi ko sila mauunawaan. Dati kasi, galit ako kapag may nanghihingi sa akin ng barya. Nung naging pulubi ako, doon ko nasabi sa sariling, kailangan kong kumain at mabuhay. Kahit hindi ako marunong at nahihiya. Kinapalan ko ang mukha ko para lang may makain. Naluluha niyang wika. Hindi kasi biro ang pinagdaanan niya noon sa lansangan. Love, sa sunod kasing maglalayas ka, siguraduhin mong marami kang pera. Yan tuloy, napagkamalan kitang pulubi. Birong wika ni Ryan sa asawa. Sabay yakap rito. Mami, Daddy! Nagtatakbong tawag sa kanila ng kanilang 2 anak. Wala na siyang mahihiling pa. Binigay na ng Diyos ang pamilyang hinihingi niya
Isang masaya at buong pamilya. Sa ngayon masaya na silang nabubuhay kasama ng kanilang mga anak. May balak nga yatang tuparin ni Ryan ang 10 anak dahil buntis na naman siya sa pangatlo nilang anak. Marami pa silang pagsubok na haharapin, pero dahil mahal nila ang isa't isa, malalampasan nila iyon. Gawin nating sentro si God sa pagsasama para maging matatag sa hamon ng buhay. Let's spread love. Huwag nating ipagdamot ang kunting awa at pagmamahal sa mga taong nangangailangan. Ipadama natin sa kanila ang pagmamahal na pinagkait sa kanila ng mundo. Ako po si Sheena Inares Montemayor at dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Dalagang anak ni Governor